ng salary adjustments sa government employees ipatutupad na ngayong buwan ayon sa Department of Budget and Management. National state of calamity, hindi pa kailangang ideklara sa gitna ng African swine fever cases sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Ordinansa sa pagbabawal sa paliligo sa baha na ishilingin ng Department of Health sa mga lokal na pamahalaan. At mga atletang Pinoy na sumabak sa 2024 Paris Olympics darating na bukas. Homecoming parade isasagawa sa Miyerkules. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Good news po sa mga government employee. Simula ngayong buwan, maaari ng asahan ng mga empleyado ng pamahalaan ang unang tranche ng taas sahod. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, ilagdaan na kaninang umaga ang national at local budget circular na siyang magiging giya o batayan ng mga ahensya sa komputasyon ng bagong salary adjustments. Depende na ngayon sa mga ahensya kung gaano nila kabilis may patutupad ang unang bahagi ng salary increase. So it's up to the departments now, agencies, and yung mga lahat ng mag-i-implement ng adjustment para mapabilis yung pag-release ng mga adjustments ito. Retroactive from January, kasama din po ang mid-year bonus. Hindi kailangan na magdeklara ng national state of calamity sa bansa sa gitna ng mga kaso ng African Swine Fever o ASF ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Samantala, iginiit ng DA sa pagdinig ng 2025 proposed budget ng kagawaran na hindi sapat ang panukalang pondo nito para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. No need. It's localized. That hindi naman, it is spreading a bit but not as fast, and mas aware na kasi mga tao ngayon no? Kasi nangyari na dati. Hindi pa kailangan na magdeklara ng National State of Calamity sa ngayon sa kabila ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa probinsya ng Batangas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, nagsasagawa naman ng biosecurity surveillance sa Batangas at hindi naman buong munisipalidad ang apektado nito sa ngayon. Sa kasalukuyan, 8 bayan na sa Batangas ang apektado ng animal disease at mayroon ding mahigit sa 20 probinsya sa bansa ang nakapag-ulat ng active ASF cases. Sa ngayon, ang isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Batangas kaya ma-activate na ang Quick Response Fund o QRF ng DA para sa indemnification at mababayaran ng hog raisers na mapipilitang mag-cull o patayin ang kanilang alagang baboy. Ayon sa kalihim, nasa 150 million pesos ang inisyal na pondo ng DA para sa indemnification. 4,000 pesos per head sa mga biik, 8,000 pesos per head sa medium-sized na baboy at 12,000 pesos sa large size. Gagamitin din ang QRF para makapag-procure ng nasa 10,000 doses ng bakuna laban sa ASF na inaasahang darating sa susunod na linggo. Hindi naman nakakakita ng banta ng kakulangan sa supply ng karne ng baboy sa merkado ang DA dahil sa mga kaso ng ASF. Wala akong nakikitang shortage naman. Kasi meron, while there is now ASF, we also have the Inspire Repopulation Program na tuloy-tuloy naman yun . So, definitely, hindi yung shortage dati, hindi mangyayari yun. Samantala, ayon sa Agriculture Chief, hindi sapat ang panukalang pondo ng kagawaran para sa susunod na taon upang matugunan ang pangailangan ng sektor at mabigyan ng suporta ng pamahalaan ang mga lugar na underperforming sa agricultural production. 200.2 billion pesos ang halaga ng panukalang pondo ng Department of Agriculture na inaprubahan ng Department of Budget and Management para sa susunod na taon. Malayo sa inisyal na hiling nitong budget na 250 to 300 billion pesos. Hihingi pa kami ng konting dagdag if possible dito sa darating na BICAM before the end of the year, I guess. Kung paano kaming makakahingi pa at sa suporta ninyo, sana makakuha pa kami ng additional funding para magawa natin ang kailangan gawin.
Suportado naman ito ng ilang kongresista. At gusto kong tanongin sa lahat, sino ba ang gustong mag-increase ng budget ng DA? Taas nyo kamay nyo! Gayunman, hirit ni Baguio City Representative Mark Go, dapat repasuhin muna ang performance ng attached agencies ng DA. Sa pagdinig, muling nasilip ng ilang kongresista ang patuloy na importasyon ng bansa sa mga produktong pang-agrikultura. Dito ba sa administrasyon ni Marcos, sa pamumuno po ng agriculture natin, ipagpapatuloy pa rin po ba natin yung import dependency? Kung alam natin na kulang na nga, importasyon na naman yung solusyon natin. So, siguro hindi na dapat DA, DI na lang. Department of Importation na lang. Subalit tugon ng DA, kulang nga sa budget ang kagawaran para paigtingin ang local production. Well, definitely I am against further or increasing importation, no? That's why I think I was hired to do this job. Definitely kulang talaga yung budget, but pag nandiyan na yan, we will use it wisely para mag-increase ang production natin at mabawasan ang importation. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Department of Agriculture na hindi bibilhin ng Bureau of Animal Industry o BAI ang mga expired na ASF vaccine o may extended potency o efficacy na hanggang December para lang agad magamit sa lalawigan ng Batangas. Kaya naman nagbabala ang DA sa mga distributor ng bakuna na maaaring manamantala sa sitwasyon ngayon. Para dito sa pagbili ng DA ng bakuna, hindi namin bibilhin yung na-extend ng December. At ngayong linggo darating yung fresh na production na 10,000 doses na bibigyan namin ng emergency purchase. Sa ngayon ay puspusan ng isinasagawang disinfection, mass testing at paglalagay ng livestock checkpoints sa buong bansa upang agad na matugunan ang pagkalat ng ASF sa Batangas. Sa gitna ng tumataas na mga kaso ng leptospirosis sa bansa matapos ang naranasang malawakang pagbaha ng kasagsagan ng Bagyong Carina at Habagat, plano ngayon ng Department of Health na kausapin ang Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan hinggil sa pagkakaroon ng ordinansa na magbabawal ng paliligo at paglalaro sa baha upang maiwasan ang dumaraming bilang ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. Ito ang balita ni Grace Dr. Lero. Alam niyo naman, ang cause ng leptospirosis, daga, yung ihi ng daga. And sabi ko nga, dapat talaga mapigilan na yung pag-swimming sa floodwaters. Nababahala ngayon ang Department of Health sa dumaraming mga kaso ng leptospirosis. Ilang linggo matapos ang naranasang mga pagbaha sa ilang mga lugar noong kasagsagan ng Bagyong Carina at epekto ng Habagat. Ayon sa DOH, sa ngayon ay may ilang mga ospital na ang punuan dahil sa dami ng mga pasyenteng tinamaan ng sakit. Bunsod nito, nais ni Secretary Ted Herbosa na kausapin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, gayon din ang mga lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapatupad ng ordinansa na magbabawal ng paliligo o paglalaro sa tubig baha. Partikular na rito ang mga lungsod sa Metro Manila na madalas na binabaha. Sabi ko, kakausapin ko ang MMDA, make sure ma-regulate siguro yan na ipagbawal ng mga local chief executive, yung mga bata at saka mga taong nasa tubig baha, nakatambay lang, no? Make sure na ma-protect ang kanilang health. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng ganitong outbreak. Bukod sa pagkakaroon ng ordinansa, nais din sana ng DOH na mabigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang paraan ng pagtatapon ng basura o proper waste disposal upang maiwasan ang lalong pagdami ng mga daga na siyang pinagmumulan ng leptospirosis. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay isa na ang Pilipinas sa mga bansa na problema ang pagdami ng mga daga gaya ng India. Isa rin sa nais sanang makausap ng DOH Secretary ang kalihim ng Department of Education upang maituro sa mga bata ang panganib ng paglalaro o paliligo sa baha. Ang feeling ko,
dapat yung lepto na educate lahat ng tao. Pag nakinig ka kasi sa mga floods sa ibang bansa, sinasabi nila wag dulusong sa baha sapagkat madumi ang tubig baha. Dito sa atin, pagka baha, naglalabasan lahat, may salbabida pa, di ba? Nagsuswimming, nagtatumbling pa. So ang feeling ko, hindi siya communication problem, behavior problem siya. Base sa report ng DOH, mayroon ng 4 na bilang ng mga pasyenteng nasawi bunsod ng leptospirosis ngayong taon. Babala ng DOH, mataas ang mortality rate ng leptospirosis. Kaya naman importante na agad itong agapan bago pa lumala ang sakit. Grace Doctonero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, makakausap po natin ngayon si Dr. Jose De Grano, ang presidente po ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon, Sir John, at saka sa ating mga nanonood po. Opo, sir. Doc, handa po ba ang mga pribadong ospital na tumanggap ng mga lepto patients since punuan na po sa NKTI at sa San Lazaro? Opo naman, kasi usually naman po hindi pinapadala natin sa NKTI, sa San Lazaro, yung medyo seryoso po ang sakit, Pero yung pong mga mild symptoms po, kaya naman po yan ng mga ating mga ospital, especially kung yung ospital naman po ay meron pong dialysis services, At pwede naman po nilang gawin yon sa ating mga ospital. Yun nga lang po, meron talagang ibang hospital right now na puno din dahil po sa marami pong kaso ngayon ng sakit. Hindi lang po leptospirosis, may dengue, meron pong mga trangkaso. Kaya napasabay po yan sa panahon na talagang tumataas ang infectious diseases. Pero meron po ba ng sapat na beds at staff po ang mga ospital na mga pribado, Doc? Yes po, at saka pwede naman pong mag-expand ang ating mga ospital kung talagang kinakailangan, katulad po nung nangyari nung magkaroon tayo ng COVID. So yun po, pwede naman pong sila admitin sa mga hospitals, at usually naman po pagkaayos na ang kanilang katatayuan, pinapauwi na rin po sila. Doc, matanong ko lang po, covered po ba ng PhilHealth itong leptospirosis? Kasi yung iba po kasi na parang nagdadalawang isip na pumunta sa pribadong ospital dahil parang hindi kakayanin ng kanilang budget, Doc. Opo, ang alam ko po kino-cover yan, but then tingnan po natin, depende po yon sa symptoms na na ipipresent nila. Kasi usually naman po ang pagka mild lang symptoms, binibigyan lang po sila ng antibiotics, at pwede po rin after proper observation pinapauwi na din. Opo, yung iba lang po na medyo mas grabe ng konti ang symptoms, then pinapa-stay po sila hospital, and then i-charge naman po natin yung portion po ng PhilHealth. Doc, nasabi niyo po kanina parang nagiging challenge din sa mga pribadong ospital ngayon yung dami din ng cases ng sinasabi niya mga viral. Ito po bang mga mga viral na ito bukod sa trangkaso, meron di ba nagkakaroon din ba ng mga COVID case din, Doc? Halos konti na po ang COVID. Karamihan po ngayon ay baka dahil po yan sa RSV or respiratory syncytial virus po na parang trangkaso, and then meron din po tumataas na dengue. Alam nyo, isa yan sa mga mga side effect po pagka nagkakaroon po tayo ng baha, ganyan, leptospirosis, dengue, yan po naglalabasan. So dapat po talagang panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran po. Doc, isa na lang po. Ano pong mapapayo ninyo sa mga kababayan natin na tulad niya, nananawagan na po ang Department of Health na gusto niya makausap nga ang mga local government officials, LGUs natin, talagang magkaroon talaga ng awareness sa mga kababayan natin na pagka bumabaha, nagkaroon ng pagbaha, wag gawin itong parang pasyalan o recreational na isang bagay itong pagbaha na ito, Doc. Tama po yung sinabi ng ating kalihim ni Dr. Herbosa na talagang prevention po talaga mas okay. Pero alam niyo naman po, pag nasa isang lugar kayo,
lubog po ang buong halimbawa buong barangay, buong bayan lubog. Saan naman po tayo maglalakad po? Ay kaya ang importante lang po siguro kung mapapalusong tayo, maghugas kaagad ng ating paa at saka kung iwasan natin kung may mga sugat ang ating mga paa at huwag pong gawing yung laruan itong baha po kasi hindi po natin alam kung anong mga mikrobyo nandiyan sa tubig baha. Alright. Maraming salamat po, Dr. Jose De Grano, ang presidente po ng FEHAPI. Salamat po. Salamat din po. Thank you. Nagsilbi bilang Philippine flag bearer sa closing ceremony ng 2024 Paris Olympics ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at ang bronze medalist na Pinay boxer na si Ira Villegas. Punong-puno ng pride ang dalawa, kasama ang iba pang atletang Pilipino na nakilahok sa pagtatapos ng Global Multisport Celebratory Athletics Competition. Sa kabuuan, 4 na medalya ang naiuwi ng Pilipinas na nagtapos sa ika-37 pwesto. Samantala, umalis na ng Pilipinas ang ilang Filipino athletes na makikibahagi sa 2024 Paris Paralympics para maghanda para sa quadrennial meet sa Paris. Kasama ng kanilang coaches ang ating mga Paralympians na sina Ernie Gawilan, Angel May Otom, Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Alain Keano Ganapin at Agustina Bantilok. Mahigit 80% na ang natatapos sa main depot ng North-South Commuter Railway Project sa Mabalacat, Pampanga. Sa susunod na taon na inaasahang matapos ito upang mabuksan na ang partial operation mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Valenzuela City sa taong 2027. Ito ang balita ni JP Nunez. This depot is now almost 82% complete, no? And we're expecting to finish this by June 2025. Gawa na ang mga istruktura ng mga gusali sa main depot ng North-South Commuter Railway o NSCR project sa Mabalacat, Pampanga. Sa site inspection ng Department of Transportation kanina, ipinakita ng DOTR ang mga pasilidad nito, kabilang ang training center kung saan dito muna tuturuan ang mga personnel ng railway bago sila i-deploy sa mga istasyon ng tren. Gayon din ang Operation Control Center o OCC, ang pasilidad na kinaroroonan ng lahat ng kontrol ng kabuuan ng railway system mula Pampanga hanggang sa Laguna. At ang workshop na siyang pinakamalaking pasilidad sa buong depot kung saan isinasagawa ang maintenance sa mga bagon ng tren. Ito talagang designed to conform with global standards, no? And this is the reason why JICA is supporting it, no? Because this is funded by JICA, no? We see to it that this conforms with global standards, no? Ayon sa Department of Transportation, on track ang ginagawang construction sa North-South Commuter Railway Project para magkaroon ng partial operation sa taong 2027 kung saan bubuksan ang linya ng tren sa mga commuter mula dito sa Clark, Pampanga hanggang sa Valenzuela City. Samantala, nasa pag-aaral na umano ngayon ng DOTR na mapagdugtong-dugtong ang ilang mga istasyon ng existing railways at mga ongoing projects kagaya ng NSCR at Metro Manila Subway Project. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kapag may mga istasyon ng tren na magkakadugtong ay hindi na mahihirapang magpalipat-lipat ang mga commuter. Isa sa pinag-aaralang mapagdugtong ang LRT1 na may linya mula Fernando Po Jr. Avenue sa Quezon City hanggang EDSA Taft sa Maynila at ang MRT3 mula sa North Avenue sa Quezon City hanggang Pasay. In the future, we'll make it a point that the passengers from MRT3 can go to the stations in LRT1. Ayon sa DOTR, binubuksan na nila sa private sector ang operasyon ng MRT3 upang maisakatuparan ang planong pagdugtungin ang dalawang railway system. Kapag naisakatuparan ito, magiging isang paikot na lang ang biyahe ng tren. JP Nunez, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayong araw ng grupong Piston na makikipagsanib pwersa sila sa isasagawang tigil pasada ng Manibela na magsisimula sa darating na Miyerkules, August 14. Ayon sa presidente ng Piston na si Modi Floranda, kaisa sila sa isasagawang pagkilos kasama na ang iba't ibang grupo ng mga driver, operator, commuters at iba pang mga sektor na tumututol sa PUV Modernization Program. Plano ng Piston na magsasagawa ng iba't ibang pagkilos gaya ng Marcha Rally, Transpo Caravan at Huelga sa magkakaibang mga ruta. Bagaman nauna nang inanunsyo ng Manibela na isasagawa nila ang tigil pasada sa darating na August 14 hanggang August 16, kanina inumpisahan ng ilang mga miyembro ng grupo ang transport strike sa ilang bahagi ng Metro Manila. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ay hahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Patay ang isang piloto nang bumagsak sa bubong ng isang hotel sa Cairns, Queensland ang kanilang helicopter. Ang naturang aircraft ay nag-crash sa DoubleTree by Hilton dakong 1:50 ng umaga local time. Iniimbestigahan na ng Queensland Police at Aviation Safety Watchdog ang insidente. Na-recover na ang lahat ng labi ng mga namatay na sakay ng eroplanong bumagsak sa Sao Paulo, Brazil. Gayunman, hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ano ang dahilan ng plane crash. Galing sa Cascavel, Parana ang eroplano at patungo sa pangunahing paliparan ng Sao Paulo na ang biglang bumagsak sa Vinhendo. Ipinaliwanag ni US President Joe Biden sa kanyang re-election bid dahil nangamba itong maging totoong distraction sa Democrats ang intra-party battle kaugnay ng kanyang kandidatura. Anya, pangunahin niyang prioridad ang pagkatalo ni Donald Trump sa Nobyembre. Muling iginiit ng 81-year-old na American Chief Executive na walang seryosong suliranin sa kanyang kalusugan. Tiniyak din ito ang lahat ng magagawa upang matulungan sa kampanya si Vice President Kamala Harris. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Mariel Latoza. Magandang gabi. Hindi galing sa Manila International Airport Authority o MIAA ang larawan ng paglabas ng bansa ni Vice President Sara Duterte noong kasagsagan ng habagat at bagyong Karina. Ito ang tugon ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa pahayag ng pangalawang Pangulo na may mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig ukol sa banta ng seguridad. Una nang sinabi ni VP Duterte na malisyoso ang pag-asa publiko ng litrato ng kanilang pag-aalis ng bansa para sa personal na trip ng kanilang pamilya. Ayon sa pangalawang Pangulo, kuha ang litrato sa isang lugar na tanging mga empleyado lamang ng paliparan at ilang piling tao ang posibleng naroroon, bagay na itinanggi naman ni Secretary Bautista. Yung area na lumabas dun sa social media, wala kaming camera doon, no? Wala kaming camera doon, no? So probably nanggaling yan sa mga pasahero, no? Hindi siya CCTV from MIA. Naniniwala ang isang political analyst na maaaring hindi nagugustuhan ng publiko ang pagiging vocal o pagsalita ngayon ni Vice President Sara Duterte kontra sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang posibleng isa sa mga dahilan kaya bumababa ang ratings ito sa latest surveys. Sa pinakahuling survey, lumalabas na tila mas umaangat ang grado ni Pangulong Marcos Jr. at mas dumarami rin ang nagsasabing sila ay pro-Marcos kumpara sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Ito ang balita nila Lane Moreno. Ang pinakamalaking factor yung galaw ng Vice President.
yung dating. Tila nag-iiba ng timpla. Ito ang pananaw ng isang political analyst na si Professor Edmond Tayaw sa pagiging maboka ngayon ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Professor Tayaw, maaaring isa ang pambabatikos ni VP Sara sa mga dahilan kaya bumababa ang kanyang ratings sa public surveys. Yung pagbabatikos kasi is not necessarily wrong in itself. Hindi naman porke nag-criticize ka ng gobyerno, magre-react na ang mga tao sa iyo. Ang problema, kung mag-criticize ka na kumbaga plain and empty criticism, kumbaga parang makapagsabi lang na hindi ka pabor, yun na yung ginagawa mo. Sa June 23 to July 21 survey ng social weather stations, bumaba ng 19 points o naging 44% ang net satisfaction rating ni VP Sara mula sa 63% noong Marso. Ayon kay Professor Tayaw na presidente at CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists o PEERS, tila nag-iiba na ang imahe ni VP Sara kumpara sa pagkakilala sa kanya ng mga tao noong bahagi pa siya ng gabinete ng Pangulo. The Sara that many saw before is prudent political leader who acts more than make pronouncements. And many of the actions of the Sara that many knew before has always been to suggest alternatives to prevailing policies, and alternatives to address issues or problems faced by the country or by the people. But recently, the Vice President has not been forthcoming with many of the issues that we face. Kapansin-pansinaan niya ang tila panay na nitong pasaring sa administrasyon pero tahimik naman sa ibang usapin gaya ng issue sa West Philippine Sea. Posible ring nakaambag sa bumabagsak na ratings ni VP Sara ang hindi magandang relasyon ng pamilya Duterte at pambabatikos ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Sabi ni Prof. Tayaw, bilang isang political leader ay dapat maging mas maingat si VP Sara sa pagsasalita tungkol sa anumang issue dahil marami ang nakikinig sa kanya. You should be able to offer an alternative. Because at the end of the day, you're not seen as an ordinary political leader. You're seen as an alternative to the President himself. Pero sa tingin ng isang political analyst, ang pagdaos-dos sa rating ni VP Duterte ay hindi naman nangangahulugan na mas marami na ang tiwala sa Marcos administration. Wala rin siyang nakikitang epekto nito sa political career ni VP Sara kung tatakbo ito sa 2028 elections. Usually elections are decided at the most 1 year before it happens. Malayo pa naman ang halalan at maaari pang magbago ang ratings ni VP Sara at pulso ng publiko. Depende sa mga issue. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umuusad na ang sariling investigasyon ng Commission on Elections sa mga alegasyon ng panunuhol ng Smartmatic noong 2016 elections sa dati nilang chairman na si Andres Bautista. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nais nilang malaman kung may pananagutan ang iba nilang tauhan sa komisyon. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung mga dokumento kasalukuyan na nating pinakalap at pagkatapos ibibigay natin sa investigating panel, sila nang bahalang mag-review, magpatawag ng mga tauhan natin. Patuloy na nagsasagawa ng sariling investigasyon ang Commission on Elections o COMELEC sa isyu ng pinasok nilang kontrata noong 2016 elections sa Smartmatic. Partikular na kung may pananagutan ba ang ibang tauhan ng komisyon matapos magkaroon ng kontrobersiya hinggil dito.
Kasunod ito ng pagsasampa ng kaso ng United States Federal Grand Jury sa dati nilang chairman na si Andres Andy Bautista dahil sa umano'y pagtanggap ng suhol mula sa Smartmatic na nagkakahalaga ng $1 million. Ayon kay incumbent chairman George Erwin Garcia, pinapakuha na niya lahat ng dokumento na magagamit ng binuo niyang panel na nag-iimbestiga kung may ibang personalidad sa COMELEC na sangkot sa isyu. Una nang sinabi ni Garcia, hindi naman iisang tao lang ang gumawa ng krimen na malaking halaga ang pinag-uusapan. Ang batayan nila sa investigasyon ay ang kaso ni Bautista sa Amerika. Naging guidance po namin kasi yun eh. Naging basihan namin upang halukatin ang mga dokumento. Tatandaan natin, limitado ang dokumento ng Amerika pero kami may dokumento sapagkat yun yung mga transaksyon na binabanggit po nila dito sa atin. And therefore, kinakailangan ipakuha namin lahat minutes ng lahat ng meeting, yung mismo mga vouchers, yung mismo mga dokumento patungkol sa financial, patungkol mismo sa mga kontrata. Kabilang din sa aalamin ng COMELEC ay ang malaking halaga ng savings ng komisyon na nawala umano o kung kanino ba ito napunta. Binigyang diin ng opisyal hindi pwedeng magsawalang kibo na lamang sila habang ang Amerika ay may ginagawang investigasyon at kinasuhan na ang dati nilang opisyal. Batay sa indictment o akusasyon kay Bautista, may isa ring COMELEC commissioner na pumirma sa kontrata sa vote counting company na pinaniniwalaang ang Smartmatic dahil hindi available noon si Bautista. Ayaw lang natin na masisi tayo na bakit walang kilos man lang ang COMELEC sa mga akusasyon na ganyan. Bakit wala man lang tayong iniimbestigahan, wala man lang tayong tinitingnan o kinakalap na mga papeles, dokumento, ebidensya. Sa huli sinabi ni Garcia, kahit naman nakasuhan na ang kanilang dating opisyal, dapat pa rin namang ipalagay na ito ay inosente hanggat hindi napatutunayan sa korte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine National Police na nakasuhan at nakulong na ang patrolman na nakabaril sa kapwa pulis sa isang rescue operation sa Angeles, Pampanga noong August 3. Sinabi rin ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, kasama rin sa iniimbestigahan ang team leader ng grupo at iba pang tauhan ng anti-kidnapping group na kasama sa operasyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Lumalabas po sa autopsy report po na kinonduct po ng forensic group na si Police Sergeant Santiago ay namatay po. Ang kanyang naging cause of death po ay yung gunshot wound po sa chest, particularly dito po sa left side po ng kanyang katawan at naapektuhan po yung lungs at yung aorta po niya, kaya medyo fatal po yung naging tama po niya. Kumpirmado na baril ng isang patrolman ang nakasugat kay Police Chief Master Sergeant Eden Acad at nakapatay kay Police Staff Sergeant Nelson Santiago sa isang rescue operation sa Angeles, Pampanga noong August 3. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, inamin ng patrolman na ang gamit niyang 5.56 assault rifle ang nakatama sa dalawang kasamahang pulis na ikinasugat at ikinamatay ng isa sa mga ito. Sa investigation po ng AKG, ang lumalabas po ay nung pasukin na nga po itong apartment na pinagdalhan po nitong dalawang Chinese national ay nagkaroon po ng clearing operation at during the clearing operation ay yung SOU po ng AKG ay pumasok na po sila, subalit yung perimeter po na team na nandoon po yung team po ni Santiago at yung isa pa pong nasugatan at yung isa pa po kanilang team leader, bali tatlo po sila na pumasok dito sa may madilim na area. So ito pong member po ng entering team ay nakita po yung baril. May nakitang baril na nakatutok po at accidentally ay napindot po niya yung trigger. Una umanong tinamaan si Police Chief Master Sergeant Acad sa tagiliran, subalit tumagos ang bala at pumasok sa katawan ni Police Staff Sergeant Santiago na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Na-inquest na po ito at sinampahan na po siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury at kasalukuyan po siyang nakakulong sa anti-kidnapping group po. Bukod sa patrolman, kasama din sa iimbestigahan ng PNP ang team leader ng grupo at iba pang tauhan na kasama sa isinagawang police operation.
Imbestigahan din po kung nagkaroon po ng operational lapses. So titingnan natin kung may pagkakamali ba sa naging manner ng entry ng mga pulis, bakit nagkaroon ng ganong pangyayari na namatay yung isang pulis natin sa isang yung friendly fire. So titingnan ngayon yan kung nagkaroon ng pagkukulang yung team leader in terms of planning, yung paano yung magiging entry and assault doon sa rented apartment kung asaan yung i-rescue ng mga biktima. Ang PNP Internal Affairs Service nagsasagawa na rin ng motu proprio investigation kaugnay ng insidente. At the worst case scenario, yung pulis natin ay naharap naman yan siyempre sa pinakamabigat na offense, yung grave misconduct. Pero kapag ito ay inugnay mo sa isang krimen, ang baksak po nito ay homicide through reckless imprudence. Na ang penalty lang naman nito is 4 months all the way to 4 years. Yun ang penalty sa criminal o sa RPC, Revised Penal Code. Pero administratibo, ang pinakamabigat na parusa na ibibigay namin, siyempre dahil grave misconduct, ay summary dismissal. Tiniyak din ni Attorney Dulay na walang mangyayaring whitewash sa isinasagawa nilang investigasyon at handang panagutin ang mapatutunayang nagkamali. There are a lot of pieces of the puzzle that we need to put together first. So, para malaman natin ano ba talaga nangyari. Pero ang sinisigurado ko, walang whitewash na mangyayari dito. At kung may mananagot, pananagutin natin. Bunsod ng insidente, ipinasisilip naman ni General Marbil ang Police Operational Procedure sa kung anong kalibre ng armas ang dapat na gamitin kapag nasa close quarter battle ang operasyon. Yung mismong sina Akad, sina Santiago ay wala pong mga bullet vests. Kaya talagang medyo yung matindi po yung tama. Imagine niyo 5.56 Armalite po talagang tatagos po yon. So yun yung mga imbestigahan po natin. At the same time sa mga ganung bang rescue operation, may utos na rin ng ating Chief PNP na pag-aralan at bakit kailangan ba talaga sa mga ganung close quarter battle o CQB point of entry dapat ba mahaba ang gagamitin or mahaba or yung type ng bala kasi napaka fatal po nung 5.56. Matatanda ang nasawi si Police Staff Sergeant Santiago at nasugatan naman si Police Chief Master Sergeant Akad sa rescue operation sa 2 babaeng Chinese national na dinukot ng mga kapwa Chinese sa Angeles, Pampanga noong August 3. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Agosto. Sa abiso ng Meralco, magkakaroon ng 0.03 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil ngayong buwan bunsod ng pagtaas ng singil sa transmission charge. Nangangahulugan ito ng dagdag na 7 pesos sa electric bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour sa loob ng isang buwan. 10 pesos kung 300 kilowatt-hour, 13 pesos kung 400 kilowatt-hour at 16 pesos kung 500 kilowatt-hour ang konsumo sa kuryente. Isang mobile application ang makapagmo-monitor na ng real-time sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ito ay upang matiyak ang kalagayan ng mga kababayan natin habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, target nilang ipatupad ang naturang phone app sa Oktubre. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Sinabi ko po na kung pwede pong ilipat yung ate ko po sa ibang amo. Sabi po nila bawal daw po yun kasi daw po makakasuhan daw po yung ate ko. Tapos sabi ko nga po hindi nga po siya okay dun sa mga inaalagaan po niya kasi yung mga ginagawa daw po nung ate ko, minamasama po nung bata. Idinaing sa Senado ng mga kaanak ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Jeline Arguzon ang pagkamatay ng kanilang kapamilya ilang araw lang matapos dumating sa Saudi Arabia noong July 16. Ayon sa kapatid nito na si Winnie Joy Arguzon, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magpasaklolo. Ngunit hindi sila nakakuha ng agarang tulong hanggang sa malaman nilang natagpo ang patay na si Jeline sa bahay ng kanyang amo.
Sa public hearing ng Senate Committee on Migrant Workers kaugnay sa kapakanan ng mga OFW, paliwanag ni Senador Raffy Tulfo, chairperson ng komite, dapat ay regular na nasusubaybayan ng mga OFW lalo pa sa mga unang araw ng pagsisimula nito ng trabaho sa employer. A week after sa deployment ng ating OFW, may tatawag sa kanya para mangmusta. Kung nangyari lang sana ito doon sa kaso ni Ma'am Jeline, baka buhay pa siya. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, may binubuo na silang application na mamomonitor ang mga OFW sa ibang bansa. Katuwang dito ang Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. If I'm an OFW, pag nag-report po ako at nasa Saudi Arabia po example, real-time po yung system ni OWA na makikita. There's a screen na nagbi-blink po worldwide yung OFW. Nangako naman si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na agad itong ipatutupad kapag nabuo na ang mobile phone app sa susunod na buwan. Ang sinasabi ni Yusek Dave, they are now here to bring in our OMS system, bring in the OWA system, and we are all under one application. Baka nga ito yung super app na binabanggit ninyo. So, ang maisasagawa po namin na Agosto ngayon, by October, Mr. Senator, we can present the program, the system. By October, yes. So it will be fully implemented? Yes, Mr. Senator. Plano ng DICT na bumuo ng Technical Working Group kasama ang DMW, OWA at mga recruitment agency para sa pagbubuo ng monitoring app para sa mga OFW. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na sa state of calamity ngayong araw ang probinsya ng Batangas bunsod ng di mapigilang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Ito ay upang tugunan ang mga hamon sa seguridad ng supply ng karne at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na hog raisers. Ito ang balita ni Lynette Bahe, live. Magandang gabi, Lynette. Gaano na ba kalawak ang naging epekto ng ASF diyan sa Batangas at kumusta naman ang presyuhan ng karneng baboy sa mga pamilihan? Magandang gabi, June. Sa ngayon, umabot na nga sa 8 bayan ang apektado ng African Swine Fever sa lalawigan ng Batangas. At bago pa man isinailalim sa state of calamity ang probinsya ngayong araw, nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Lobo, Kalatagan at Lian dahil sa pagkalat ng ASF sa kanilang barangay. At pagdating naman sa presyo ng karneng baboy, nasa 50 to 60 pesos ang ibinaba ng halaga ng karne sa ilang pamilihan, gaya na lamang dito sa palengke sa Lipa City, Batangas. Kabilang sa mga apektadong bayan ay ang Lobo, Kalatagan, Lian, Rosario, San Juan, Tui, Talisay at Lipa City, Batangas. Bunsod ng pagkalat ng ASF sa Batangas, sinang-ayunan ng Batangas Provincial Government ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC na ilagay na sa state of calamity ang buong probinsya upang magamit ang pondo para sa pagsupo sa ASF. Ayon kay ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, kabilang ang Batangas sa mga unang makatatanggap ng bakuna ngayong buwan ng Agosto. Sinabi rin ni ASEC de Mesa na ang mga biyahero ang dahilan ng pagkalat ng ASF sa lalawigan ng Batangas. Samantala dahil sa pagtaas naman ng kaso ng ASF, maraming mga lokal na magbababoy ang nahaharap sa matinding hamon na naging sanhi ng pagbagsak ng presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan kagaya na lamang ng palengke dito sa Lipa City, Batangas. Bumaba ang presyo ng karneng baboy mula sa 350 pesos hanggang 280 to 300 pesos na lang ang kada kilo. Ito sa amin noon, nung balita na gano'n. Kahit na nagbaba na kami ng presyo, wala pa rin bumibili. Ang laki na ng binaba namin kasi dati 350 ang kilo. Ngayon nagbibigay na kami ng 300, 290, gano'n, iba-iba na ang presyo. Halos ayaw pa rin bili ng mga tao. Kasi nga natatakot sila na baka nga daw gano'n, mga may sakit ang baboy. Ayon pa kay Aling Lorna, dumadaan sila sa maraming proseso tulad ng permit,
checkpoint at inspection bago makarating sa pwesto nila sa palengke at upang ma-check din ng maayos ang mga baboy. Sa kabila naman ng pagbagsak ng presyo, sapat pa naman na supply ng karne ng baboy sa mga pamilihan, subalit pinipili na lang ng iba na huwag na munang magtinda ng karne ng baboy dahil matumal ang bentahan ngayon. Panatag naman ang loob ni Aling Bilet na bumili pa rin ng karneng baboy sa kabila ng kumakalat na ASF virus. Dito ma'am sa binibilihan ko, panatag ang loob ko. Kasi syempre, malimit ako sa kanila nabili. Kasi sabi nila, ini-inspection naman yun ng kaya dito talaga ko nabili sa kanila. Apektado rin ang ilang mga tindera sa karinderya na nagdudulot ng pangamba sa kanilang kabuhayan gaya na lamang ni Aling Luisa. Nakakapagtinda din naman pero talagang matumal. Malaki talagang inihina. Ang 1 kilo, bigyan na nga maubos. Sobrang hina talaga. Sa kasalukuyan, umaasa ang mga tindera at may-ari ng karinderya na muling makakabawi at makakuha ng tiwala ng mga mamimili habang patuloy ang pagmonitor sa sitwasyon ng ASF sa rehiyon. At yan muna ang update mula dito sa Lipa City, Batangas. Balik sa'yo, June. Linet, tanong ko lang kasi dati yung mga unang lumabas siyang ASF na yan, talagang matindi yung culling operation doon sa mga farm o sa mga piggery. Ngayon ba, ano ba protocol ngayon pagdating sa mga apektado na mga farm o piggery doon sa 8 bayan dyan sa Batangas? Sa ngayon nga, Jun, ayon sa otoridad, once na mayroon na ASF ang mga baboy, ito ay inililibing at hindi na maaaring dalhin sa mga pamilihan. At ayon nga sa Provincial Veterinary Office, maaaring i-report agad ito sa mga lokal na veterinary office o ahensya ng gobyerno. At hindi na rin sinasailalim sa quarantine ang mga baboy na mayroong affected ng ASF. At Ibig sabihin, Linet, bawa isang farm, pag may isang apektado doon o mga apektadong baboy, lahat ba nung hindi pa naman kumbaga nasusuri kasama na rin doon sa inililibing? Yes, Jude, kasama na sa inililibing yung mga ilang baboy dahil maaaring mahawaan na rin ito ng virus. Kaya sa pag-iingat na rin ay kasama na rin sa inililibing itong mga baboy na ito. Gusto naman ang border control, Linet, kasi halimbawa doon sa 8 bayan, ito ba'y magkakalapit o may mga pagitan pang ibang mga bayan na hindi naman apektado ng ASF? Ngayon, Jun, hindi naman magkakalapit yung mga lugar na apektado ng ASF, pero patuloy pa rin yung isinasagawang checkpoint sa mga lugar na may affected ng ASF. Katulad nga dyan sa Lobo, tuloy-tuloy pa rin ang inspection at checkpoint dyan sa Lobo, Calatagan at Lian, Batangas. Alright, maraming salamat, Linet Bahay, nag-uulat na live mula sa Lipa City, Batangas. Sa pagdiriwang na ika-10 anibersaryo ng Wish 1075, handog nito ang ika-14 na installment ng Wish Date Concert na ginanap sa Araneta Coliseum kagabi. Bukod sa live performances, isa sa highlight ng konsyerto ang pagtulong sa charitable organizations na napili ng Ambassadors of Charity and Goodwill. Ito ang balita ni Jed Neresina. Isang gabi ng musika, drama at kawang-gawa ang tampok sa espesyal na selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng nag-iisang FM radio on wheels na Wish 1075. Katuwang ang KDR Music House, isang kwento at performances ang muling nagparamdam ng iba't ibang emosyon sa ating wishers. Apat na charitable organization din ang napili para maging benepisyaryo ng mga Ambassador of Charity and Goodwill at Wish 1075. Nakatanggap ang bawat isa sa mga organisasyon ng 100,000 piso na gagamitin naman nila sa iba't ibang programa para sa kanilang mga tinutulungan.
Masaya naman ang mga charitable organization na mapili bilang benepisyaryo. Lubos ang kanilang pasasalamat sa natanggap dahil malakian nila itong tulong para sa kanilang mga advokasya. Thank you so much for inviting us and for allowing us to share our advocacy, our work for and with the children. This will greatly affect and make an impact, life-changing impact sa lives of the different children that we work with. As non-government organization, yung tulong na maibibigay nyo sa amin, ito yung driving force namin to continue our quality service sa ating mga bata. Itong mga donation din po na to ay lahat talaga mapupunta sa mga hinahandag din po namin bata, and yung mga inaano po nila mga pangailangan, may possibility, actually malaki possibility po na maibigay po yung lahat ng pangailangan din po nila. Kaya marami po talagang salamat dahil isa po kami sa mga napili niyo. Okay, kahanga-hanga po ang ginagawa ng Wish. Kasi hindi lang puro enjoy sa kanta, sa banda. Meron din pong service na ginagawa. Ngayon, nagpapasalamat kami kasi napapansin yung mga pasyenteng may cancer. Samantala'y kinatuwa rin ng mga Ambassador of Charity and Goodwill ang kakaibang ideya na pagsamahin ng musika, drama at kawanggawa sa iisang selebrasyon gaya nito. Actually, hindi ko ina-expect na ganito siya kalaki. Hindi ko kasi siya ma-compare sa mga charities na nakantahan ko before. This is beyond compare. Itong Wish, there's no words. It's wonderful. Yun nga po yung maganda sa Wish dahil hindi lang po sa music or sa ibang field sila magaling. I mean, nag-reach out din po sa mga nangangailangan, tsaka yun nga, tapos win-win situation. Yeah. Entertainment and helping people. Tama. Aside from sharing our music and performing for everybody, na opportunity to help our fellow men, that's our responsibility sa lipunan at sa taong bayan. Kaya masayang-masaya kami na naging bahagi kami sa lahat ng mga efforts na ito. Hindi nagtatapos sa ika-10 anibersaryo ng Wish 1075 ang pagsuporta ng istasyon sa mga awiting OPM, pagdiskubre ng mga bagong talento at pagtulong sa mga kapwa nating nangangailangan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundina ng Pilipinas ang panibagong harassment ng China sa mga tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, 2 eroplano ng China ang tila humarang at nagpakawala ng flares laban sa Philippine Air Force na nooy nagsasagawa ng routine maritime patrol sa lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We have to expect na ito ay continuous pattern na gagawin ng China laban sa atin. No? Ito ay continuous na struggle for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So you will have to expect these things to happen. Hindi mananahimik ang Pilipinas sa panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. lalo na ngayong umabot na hanggang sa himpapawid ang bullying ng Chinese forces. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nagpakawala ng flares ang 2 eroplano ng China sa ruta ng Philippine Aircraft NC-212 na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc noong August 8. Ligtas naman ang piloto at crew ng Philippine Air Force at nakabalik naman sila sa Clark Air Base. Pero peligroso nila ang ginawa ng China at panghihimasok sa lawful flight operations ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Ang dami talaga ng flare is parang it will deflect any incoming missiles no, into so parang protection ng aircraft yan. But in that case, nung lumipad sila at nagpalipad sila ng flare sa harap ng isang aircraft, that is already dangerous, very dangerous. Kasi for instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft. No? Pwedeng mahigot dun sa propeller
or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. It's very dangerous. Ayon kay Secretary Chodoro, hindi dapat palagpasin ang aksyon ng China dahil lalabas na sumasang-ayon ng Pilipinas sa ginawa nilang panghaharas. Naturally, hindi tayo pwedeng pabayaan ito kahit nasabihin ng publiko, diplomatic protest or whatnot. We cannot not do it. Kung hindi, nag-aakies tayo. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs, maghahain sila ng protesta kontra China kaugnay ng insidente. Definitely we will protest this latest move na coming at a time na medyo nagka-calm down ng konti and then bigla na lang nangyari ito. The President has come out very strongly on this and we will maintain that position. Ayon sa DND, bahagi ang pangyayaring ito sa naratibo ng China sa pag-angkin sa buong South China Sea na hindi naman suportado ng international community. Dinadaan rin nila sa lakas at puwersa ang pag-angkin sa teritoryo kahit pa ang Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. All they have on their side is brute force, and strength and might. And that's what they're gonna do. Hopefully, they listen to reason and heed the appeals of not only the Philippines but other countries to temper their moves and act in accordance with international law. Aminado ang Department of Foreign Affairs na nasorpresa sila sa panibagong aksyon ng China dahil kamakailan lang ay nagkaroon ng direktang komunikasyon ng Presidente ng Pilipinas sa China upang mapalakas ang maritime communication mechanism ng dalawang bansa. Hindi ito ang unang beses na nagsagawa ng dangerous maneuver ang Chinese aircraft laban sa Philippine Air Force. Pero ito ang unang pagkakataon na gumamit sila ng flares. Sa kabila nito, sinabi ng AFP na hindi sila magpapasindak at tuloy pa rin ang kanilang maritime domain awareness operations sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 58 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa probinsya ng Bulacan. Ayon sa Provincial Health Office, nakapagtala na ng 5 leptospirosis-related death. Ito ang balita ni Nestor Torres. To be exact po, we have total of 58 suspected leptospirosis case. Ito po ay reports na nagmula po sa iba-iba nating mga disease surveillance units sa iba't ibang panig po ng ating lalawigan. 58 na individual ang naitalang kaso ng leptospirosis sa probinsya ng Bulacan mula buwan ng Enero hanggang August 10 ngayong taon. Ayon sa Provincial Health Office, 26 sa mga ito ay nito lamang nagdaang bagyong Karina at habagat dahil sa paglusong sa baha. Ang iba naman ay sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Bukod dito, 5 na ang naitalang leptospirosis-related deaths sa probinsya. Pinakamaraming kaso ng leptospirosis ay sa bayan ng Marilao na may 15, sa May Kawayan ay 12 at sa Malolos ay 5. Habang ang pinakamaraming pasyente na nadala sa ospital ay sa Bulacan Medical Center 11, Tig-4 sa East Avenue at Sacred Heart sa Malolos. Meron po tayong 5 leptospirosis-related deaths or ito po yung kanilang mga pagkamatay ay mayayanin tulad po natin sa sakit na leptospirosis. In the last 4 weeks po, o sa nakalipas na 4 na linggo po, nakakakita po tayo ng pagtaas na 44%. So, ito po ay nakakabahala dahil syempre nakakakita po tayo ng unti-unting mga kaso na naglalabasan po matapos po yung pagbaha na naranasan sa buong lalawigan. Pero gayon pa man, wala naman po tayo na itatala na clustering ng cases sa mga barangay o yung magkakasunod na mga kasos sa pare-parehong barangay. So, ano naman po siya, sa iba-ibang mga lalawigan, sa iba-ibang mga bayan. Samantala, nakapag-distribute na anya sila sa mga bayan at lungsod na apektado ng baha ng mahigit 500 doxycycline.
Kung last time po during the Bagyong Karina, nakapag-distribute po ang aming tanggapan, ang Provincial Public Health Office ng 560 boxes po ng doxycycline. Per box po kasi is 100 capsules. No? So yan po yung naipamigay na po natin sa buo pong mga bayan na talaga pong lubhang naapektuhan po ng malawakang pagbaha. Nakapag-assist din po tayo sa 15 mga LGUs pagdating po sa pag-supply ng mga emergency medicines. Patuloy naman ang paalala ng Bulacan Public Health Office sa mga residente na makaramdam ng lagnat, pagsusuka, pamamantal sa katawan ay agad na magtungo sa pinakamalapit na ospital. Ugaliin din ang palaging paghuhugas ng kamay at huwag lumusong sa baha o di kaya ay gumamit ng bota upang maiwasan ang sakit na leptospirosis. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik Pilipinas na bukas ang mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Malacanang, sasalubungin ang mga ito ng kanilang pamilya at i-welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palasyo kung saan gagawaran sila ng pagkilala at incentives. Bukod dito, magkakaroon din ng parada mga atleta para sa kanilang Heroes Welcome. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. In general, what will happen is that the athletes will arrive via chartered flight at approximately 6 p.m. on August 13. They will be received at Maharlika Air Base by their family and only their family. Inaabangan na ang pagbabalik Pilipinas ng mga atletang talahok sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Chief Presidential Protocol and Presidential Assistance of Foreign Affairs, Rachel Quiñones, inaasahan darating bukas ng bandang alas 6 ng gabi ang Pinoy Olympians sakay ng isang chartered flight. Lalapag ang eroplano na kanilang sinasakyan sa Villamor Air Base sa Pasay City kung saan sasalubungin sila ng kanilang mga pamilya. Nang matanong ang opisyal kung kasama sa mga sasalubong ang mga magulang ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, sinabi nito na wala pa sa kanila ang pinal na listahan at ipinaliwanag na nasa desisyon ng mga atleta kung sino ang kanilang inimbitahan para sa welcome ceremony. Just to be very clear about it, what we actually provided was that each athlete was allowed to invite up to 4 members, either their family, close ones, etc. We left that entirely up to them. So whoever is part of that welcome is who the athletes want to be there. Matapos silang i-welcome ng kanilang mga pamilya, sunod na magtutungo ang mga atleta sa Malacanang para sa isang dinner kung saan gaganapin rin ang awarding ng presidential citations at cash incentives. Samantala sa Miyerkules, August 14, magtutungo ang mga atleta sa Aliw Theater para sa isa pang welcoming ceremony at pagkatapos nito ay magkakaroon naman ng motorcade para sa Heroes Welcome. Ayon sa Presidential Communications Office, ang parada ay mayroong kabuuang haba na 7.7 km na magsisimula sa Aliw Theater hanggang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. The way the peg for it, I think, from the organizing committee is that we want it to be a hero's welcome, and it's very much focused on them and what they've done to honor the nation. There will be an awarding ceremony at the palace to confer certain awards that the president has the right to give. Ayon sa Malacanang, hindi lahat ng atleta ay inaasahang makakauwi na bukas dahil may iba pa sa kanila ang naka-schedule para sa iba pang kompetisyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagkalaman po, congratulations po sa lahat ng mga atletang Pilipino na naging bahagi po ng Olympics at sa mga nakapag-uwi ng medalya. Pero bukod sa medalya, hindi ba kayo nagtataka kung ano pa yung isang kahon na ibinibigay sa mga atleta na nananalo sa Paris 2024 Olympics? Walang iba po kundi ang official 2024 Paris Olympic and Paralympic Games poster. Ha? Poster lang? Teka lang, hindi yan basta poster dahil ang poster na yan ay dinisenyo ni Ugo Gattoni, isang sikat na French illustrator.
Isa rin siya sa mga nagdidisenyo ng mga high-end scarf ng kilalang fashion brand na Hermes. Nais po ng Director for Design ng Paris Olympic na mailahad ang buong storya ng Olympics sa isang poster. Ang poster po ay mayroong pinakamaliliit na detalye na kung titignan mabuti ay mayroong kanya-kanyang storya. Ginawa ng French artisan design ng mano-mano at walang tulong po ng artificial intelligence. Umabot po ng 2,000 hours ang paggawa ng disenyo at nagtatampok ng mga iconic French references gaya po ng Eiffel Tower at iba pa. Sana po may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Salamat at shoutout kina Edgar Estevia, Victor Dalisay, Jomar Toloy, gayon din po kay Kenny Roy, Hilda Torres at Greg Carmoc. Samantala, narito po ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa aklat ng mga Kawikaan 18:10 na nagsasabi, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.